Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw pag-usapan natin ang ilang mga common misconceptions about guns dito sa Pilipinas. Bilang isang gun enthusiast, tingin ko na importante ma-clear up natin ang ilang confusions tungkol sa baril. Ang dami kasing fake news at misinformation out there at sa video na ito, i-address natin ang ilang mga misconceptions at myths na madalas kong naririnig. Let's go! So una, ang term na semi-automatic, which is madalas nako-confuse lalo na nung mga hindi pa masyado pamilyar sa baril with fully automatic. Maraming may akala na ang semi-automatic ay pareho sa fully automatic. Kahit nga yung ibang mga mainstream media ay nalilito dito. Alam mo ba ibig sabihin ng semi-automatic? Pag isang kalabit mo, mga 1,000 ang lalabas na bala, no? Oo! Ang isang semi-automatic firearm ay nagfa-fire ng isang shot sa bawat kalabit ng trigger. Kailangan mo i-pull ang trigger one at a time for every shot. Ayan ang semi-automatic. Sa ating bansa, ang civilians ay pwede makabili at magkaroon nito basta may LTOP ka at hindi ito nag-e-exceed sa caliber 7.62. Ang fully automatic naman ay iba dito. Ang isang fully automatic firearm ay continuously magfa-fire as long as nakapress ka sa trigger. Kung ikaw ay civilian at ngayon ka palang bibili ng baril, ay hindi na tayo allowed makapag-may-ari nito, unfortunately, dahil ito ay considered as a light weapon under Republic Act 10591. At according sa RA 10591, a light weapon shall be lawfully acquired or possessed exclusively by the AFP, the PNP, and other law enforcement agencies. Pero kung ikaw ay mayroon ng registered na fully automatic firearm before RA 10591, ay allowed ka pa rin i-keep ang iyong gamit. Okay, so sunod nating pag-usapan ay suppressors or tawag ng iba, silencers. Kung nakapanood ka na ng movies na may suppressor yung bida or kung sino man doon, parang halos wala na talagang marinig kapag sinushoot nila ang kanilang baril. Sa totoong buhay ay hindi ito exactly ganon. Ang suppressor ay oo, nakakatulong sa pagbawas ng ingay pero hindi niya completely sinasilence ito. With the bigger or faster calibers, ay maaaring malakas pa rin yung ingay kahit may suppressor. Pero ginagawa ng suppressor maging manageable ang noise at nakakapag-reduce din ito ng muzzle flash. Okay, so sunod, isa din ito sa madalas kong naririnig, ang sasakyan ay extension ng bahay. So may ilan na ang akala nila just because meron ka ng registered firearm ay pwede mo nang dalhin ito kahit saan as long as nasa loob lang ito ng sasakyan. Hindi po ito totoo. In reality, kung gusto mo ilabas ang iyong registered firearm outside sa iyong residence, ay kailangan mo ng permit para dyan. Either a permit to transport or a permit to carry firearms outside residence. So tandaan, make sure na meron kang proper permits before taking ang iyong baril outside your residence. Okay, next up, ito talaga sa lahat ng nakalista dito ang pinakamaraming beses ko nang narinig. Ang paggamit sa term na double action as double action na bala. Well, ang tamang term na tinutukoy talaga nung iba ay jacketed hollow point or JHP. Ang jacketed hollow point bullet ay nag-e-expand upon hitting the target at nagre-resulta sa larger wound cavity. At nasa-slow down din ito ang bullet na nakakatulong para ma-reduce yung over-penetration. Kaya para sa akin, jacketed hollow point ang choice ko for defensive round. Ang term na double action naman ay isang uri ng action ng baril. Ang isang double action firearm ay ibig sabihin kapag pinul mo yung trigger ay may dalawang actions na nangyayari. Una ay pinupull back niya yung hammer at ang second action ay nire-release nito yung hammer. Ang halimbawa ng mga double action na handguns ay ilang mga revolvers. So ayun no, kung ang tinutukoy mo ay jacketed hollow point na ammo or bullet talaga, ay tawagin mo na lang itong JHP or jacketed hollow point. Or kung gusto mo pa rin talaga siya tawagin na double action, ikaw na bahala dyan. Kanya-kanyang trip naman tayo. Pero ang tamang term talaga dito ay jacketed hollow point. Okay, so last but not the least at ang aking pinaka-paboritong kwento tungkol sa baril, si Armando Malite. So ang kwento ay ang inventor daw ng Armalite rifle or the AR-15, then eventually the M16,
ay isang Pilipino na si Armando Malite. At dahil sa sobrang impressed daw ng US sa design ni Armando Malite, ay binili nila yung design at pinroduce nila bilang rifles ng mga Amerikano. Astig sana yung ganong kwento, pero in reality, hindi ito totoo. Ito ay kwento lang sa inuman. In reality, ang nag-design ng AR-15 ay si Eugene Stoner, isang American of the Armalite na company noong 1950s. Okay, so yun lang naman ang ilang mga common gun myths at misconception na naririnig ko dito sa atin. I hope meron kayo napulot sa video na ito. Tingin ko importante talaga na alam natin yung mga tamang information sa mga bagay-bagay, both for safety reasons at for legal reasons na din siguro. Kung naging useful ang video na ito para sa'yo or at least naging entertaining man lang, I would really appreciate kung bibigyan mo ako ng like or reaction sa video na ito. Kung hindi ka pa din pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite ko na mag-subscribe ka na rin kung interested ka sa mga gun content. So, kung meron ka pang madalas naririnig na misconceptions na hindi ko na isama dito, i-comment mo na yan down below. Salamat po sa ating Guns Pinoy page sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. At syempre, salamat din po sa inyo sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.